Noong Agosto 2023, napili kami ni Sister Suishen bilang supervisor para sa gawain ng Ebanghelyo. Inatas kay Suishen ang iglesia ng Changbei at ako naman ay naatasan para sa iglesia ng Changnan. Hindi gaanong epektibo ang gawain ng Ebanghelyo sa iglesia ng Changnan. Ilang taon ang nakakaraan, ako ang inatasan para sa gawain ng Ebanghelyo sa iglesyang ito. Pero hindi talaga maganda ang naging resulta. Kaya nang italaga ulit sa akin ang iglesyang ito, medyo nagdalawang isip ako. Pero naisip ko rin, ilang taon na ang dumaan, kaya posibleng gumanda na rin ngayon ang resulta ng gawain kahit paano. Kaya sinimulan ko nang ituon ang sarili ko sa abalang gawaing ito. Hindi nagtagal, oras na para gumawa ng buod ng ginawang trabaho. Nakita ko na hindi pa rin maganda ang naging resulta, na hindi gaanong naarok ng mga manggagawa sa Ebanghelyo ang mga prinsipyo, at ang kanilang pagkakaunawa sa mga katotohanan para sa pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi gaanong malinaw. At na hindi rin umusad ang gawain para maglinang ng mga manggagawa sa Ebanghelyo o mga tagadilig. Nang malaman ng leader ang sitwasyon, sumulat siya sa amin. Binahaginan niya kami at tinukoy ang mga isyo. Pinaalalahanan kami na kung hindi epektibo ang gawain, dapat naming pagnilayan kung gumagawa ba kami ng totoong gawain. Nabanggit niya rin na mas maganda ang resulta sa iglesia ng Changbei at pinayuhan ako na humingi ng payo at matuto mula sa kanila. Pagkatapos kong mabasa ang sulat, sinabi ko sa sarili ko, sabay kaming inatasan ni Suishen para mamahala sa gawain ng Ebanghelyo. Pero maswerte si Suishen na maitalaga sa isang iglesia na mas maganda ang resulta. Habang ako ay naitalaga naman sa isang iglesia na hindi maganda ang resulta. Kauumpisa ko pa lang at napakarami ng problema ang natukoy. Ang malas naman. Kapag patuloy na hindi maganda ang resulta, baka sabihin ng supervisor na wala akong kakayahan para sa gawain na ito. Sobrang nakakahiya kapag nangyari iyan. Wala talaga akong kaswerte-swerte. Noong mga panahon na iyon, patuloy na hindi maganda ang resulta ng gawain ng Ebanghelyo sa iglesia namin. At may ilang tao na nagkaroon ng mga kuro-kuro pagkatapos nilang maimpluwensyahan ng mga chismis na walang basihan. At hindi man lang inalam ang totoo. Hindi rin malinaw ang pagbabahagi ng ilang manggagawa sa Ebanghelyo ukol sa mga katanungan ng mga potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo. Kaya sumulat sila sa akin para humingi ng tulong. At tumugon ako sa bawat isa sa kanila. Subalit wala pa ring nakikitang pagbabago sa gawain namin. Dahil dito, lalo lang akong napaniwala na napakamalas ko talaga. At naisip ko, paano ba ako nauwing nakatali sa gayong iglesia? Ano na lang ang iisipin ng supervisor tungkol sa akin? Sasabihin niya kayang hindi ako gumagawa ng tunay na gawain at nagpapakatamad ako sa aking tungkulin? Habang iniisip ko ito, lalo rin akong napanghihinaan ng loob. Napuno ako ng mga negatibong emosyon at nawala ng interes sa lahat ng aking ginagawa. Isang araw, napansin ko nang isang manggagawa ng Ebanghelyo ay nasa isang hindi magandang kalagayan at nakakaapekto ito sa paggawa niya ng kanyang tungkulin. Pero ayaw kong mag-abala tungkol dito kasi iniisip ko, dahil malas talaga ako, kahit magsikap pa ako, pareho lang ang magiging resulta. Kaya hindi ko nilutas ang isyo sa pamamagitan ng napapanahong pagbabahagi. Kapag may sumusulat sa akin tungkol sa mga katanungang may kaugnayan sa gawain, ilang araw akong hindi sumasagot. At wala akong ganang alamin o pag-isipan ang mga problemang lumilitaw sa gawain. Sa pagtatapos ng bawat araw, para akong basyo na walang laman at para bang lumayo na ang puso ko mula sa Diyos. Hindi ko na rin alam kung ano ang sasabihin kapag magdarasal.
Alam kong magiging mapanganib kung hindi ko aayusin ang kalagayan na ito. Kaya kusa kong hinanap ang katotohanan para lutasin ang aking mga problema. Isang araw sa gitna ng aking mga devotional, nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na talagang tumutugma sa kalagayan ko. Sabi ng Diyos, "Ano ang problema sa mga taong palaging iniisip na malas sila? Palagi nilang ginagamit ang pamantayan ng swerte upang sukatin kung tama o mali ang kanilang mga ikinikilos at upang timbangin kung aling landas ang dapat nilang tahakin, ang mga bagay na dapat nilang maranasan, at ang anumang problema na kanilang hinaharap. Tama ba iyon o mali? Nilalarawan nila ang masasamang bagay bilang malas at ang mabubuting bagay bilang swerte o kapaki-pakinabang. Tama ba o mali ang perspektibang ito? Ang pagsukat ng mga bagay mula sa ganitong uri ng perspektiba ay mali. Ito ay isang sagad-sagaran at maling paraan at pamantayan ng pagsukat ng mga bagay-bagay. Dahil sa ganitong uri ng pamamaraan, madalas na nalulugmok ang mga tao sa pagkalumbay at madalas silang hindi napapalagay at pakiramdam nila ay hindi kailanman nangyayari ang mga gusto nila at na kailanman ay hindi nila nakukuha ang gusto nila at sa huli, dahil dito ay palagi silang balisa, iritable at hindi mapalagay. Kapag hindi nalulutas ang mga negatibong emosyon na ito, patuloy na nalulugmok ang mga taong ito sa pagkasira ng loob at nararamdaman nilang hindi sila pinapaboran ng Diyos. Iniisip nila na mabait ang Diyos sa iba ngunit hindi sa kanila at na inaalagaan ng Diyos ang iba ngunit sila ay hindi. Bakit lagi akong hindi mapalagay at balisa? Bakit palaging nangyayari sa akin ang masasamang bagay? Bakit hindi kailanman nangyayari sa akin ang mabubuting bagay? Kahit isang beses lang, iyon lang ang hinihiling ko. Kapag tinitingnan mo ang mga bagay-bagay gamit ang ganitong maling paraan ng pag-iisip at perspektiba, ikaw ay mahuhulog sa bitag ng swerte at malas. Kapag ikaw ay patuloy na nahuhulog sa bitag na ito, patuloy kang makadarama ng pagkasira ng loob. Sa gitna ng pagkasira ng loob na ito, lalo kang magiging sensitibo sa kung ang mga bagay na nagaganap sa iyo ay swerte ba o malas. Kapag ito ay nangyari, pinapatunayan nito na kontrolado ka na ng perspektiba at ideya ng swerte at malas. Kapag ikaw ay kontrolado ng ganitong uri ng perspektiba, ang iyong mga pananaw at saloobin sa mga tao, pangyayari, at bagay ay wala na sa saklaw ng konsensya at katwiran ng normal na pagkatao. At sa halip, ay naging sagad-sagara na. Kapag ikaw ay naging sagad-sagara na, hindi ka makakaahon sa iyong pagkasira ng loob. Paulit-ulit kang masisiraan ng loob, at kahit na ikaw ay karaniwang hindi nakakaramdam ng pagkasira ng loob, sa sandaling may mangyaring hindi ka nais-nais, sa sandaling madama mo na may nangyaring kamalasan, agad kang malulugmok sa pagkasira ng loob. Ang pagkasira ng loob na ito ay makakaapekto sa iyong normal na paghusga at pagpapasya at maging sa iyong kaligayahan, galit, lungkot at kasiyahan. Kapag ito ay nakaapekto sa iyong kaligayahan, galit, lungkot, at kasiyahan, guguluhin at sisirain ito ang pagganap mo sa iyong tungkulin, pati na rin ang iyong kalooban at pagnanais na sumunod sa Diyos. Kapag ang mga positibong bagay na ito ay nasira, ang ilang katotohanan na iyong naunawaan ay mawawala na parang bula at hindi talaga makakatulong sa iyo.
Iyan ang dahilan kung bakit kapag ikaw ay nahulog sa masamang siklo na ito, magiging mahirap para sa iyo na isagawa ang ilang katotohanang prinsipyo na iyong nauunawaan. Kapag nadama mo nang nasa iyo na ang swerte, kapag hindi ka na nasusupil ng pagkasira ng loob, ay saka mo lamang kayang mabigat sa loob na magbayad ng kaunting halaga, magdusa ng kaunting hirap, at magpakita ng kaunting sinseridad habang ginagawa ang mga bagay na handa kang gawin. Sa sandaling madama mong nawala na ang iyong swerte at nangyayari na sa iyong muli ang mga kamalasan, mabilis kang pinangingibabawang muli ng iyong pagkasira ng loob at ang iyong sinseridad, katapatan, at kahandaang magtiis ng hirap ay biglang mawawala sa iyo. Kaya naman, ang mga taong naniniwala na sila ay malas o yung labis na siniseryoso ang swerte ay katulad lang ng mga taong naniniwala na masama ang kanilang kapalaran. Madalas na mayroon silang sagad-sagarang mga emosyon. Partikular na madalas silang nalulugmok sa mga negatibong emosyon tulad ng pagkasira ng loob. Sila ay lalo pang negatibo at mahina at may tendensiya pangang maging pabago-bago ang lagay ng kanilang loob. Kapag nadarama nilang swerte sila ay puno ng kasiyahan, puno ng enerhiya, at kaya nilang magtiis ng mga hirap at magbayad ng halaga. Kaya nilang matulog ng mas kaunting oras sa gabi at kumain ng mas kaunti sa araw. Handa silang magtiis ng anumang hirap, at kung makaramdam sila ng panandaliang pananabik, masaya nilang iaalay ang kanilang buhay. Ngunit sa sandaling maramdaman nila na sila ay malas kamakailan, kapag tila wala na yatang tama na nangyayari sa kanila, agad na napupuno ng emosyon ng pagkasira ng loob ang kanilang puso. Nababaliwala ang lahat ng panata at resolusyong ginawa nila noon. Bigla silang nagiging parang isang bola na sumingaw, wala ng enerhiya, o parang isang lusaw na putik. Ayaw gumawa ng anuman o magsabi ng anuman. Iniisip nila ang mga katotohanang prinsipyo, paghahangad sa katotohanan, pagkamit ng kaligtasan, pagpapasakop sa Diyos. Walang kinalaman sa akin ang mga ito. Ako ay malas at walang silbi kahit gaano karaming katotohanan ang aking isagawa o gaano kalaking halaga ang aking ibayad. Hindi ko kailanman makakamit ang kaligtasan. Suko na ako. Para akong may dalang kamalasan, isang malas na individual. Kung ganoon, bahala na. Malas naman talaga ako. Kita mo, sa isang sandali, para silang bolang sasabog na sa dami ng hangin nito, at sa susunod na sandali, ay bigla na lang silang nawawala ng hangin. Hindi ba't problematiko ito? Paano nangyayari ang problemang ito? Ano ang ugat ng problema? Palagi nilang inoobserbahan ang sarili nilang kapalaran, na para bang inoobserbahan nila ang stock market upang makita kung ito ba ay umaangat o bumabagsak, kung ito ba ay isang bull market o bear market. Palagi silang sobrang balisa, lubhang sensitibo sa usapin ng kanilang kapalaran, at sobrang matigas ang ulo. Ang ganitong uri ng sagad-sagarang tao ay madalas na malulubog sa damdamin ng pagkasira ng loob dahil sobra nilang iniintindi ang kanilang sariling kapalaran at namumuhay sila batay sa lagay ng kanilang loob. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang kalagayan ko ng kawalan ng pag-asa ay dahil gumagamit ako palagi ng mga maling pananaw gaya ng swerte at kamalasan para husgahan ang mga kapaligiran na isinaayos ng Diyos para sa akin.
Lagi kong iniisip na ang paggawa ng tungkulin ng walang kagipitan o paghihirap, kung saan hindi ko kailangang mahirapan o magbayad ng halaga at pwede pa akong makatanggap ng paghanga at papuri mula sa iba, ay nangangahulugang maswerte ako. Kung ang tungkulin ko ay laging mahirap, walang resultang nakakamit, o kaya naman ay napupungusan ako, itinuturing ko ito na isang kamalasan. Nabubuhay ako na nasisiraan ng loob at nawawalan ako ng gana sa aking tungkulin. Hindi epektibo ang gawain ko at nagbigay ng gabay at tulong ang leader at pinayuhan niya kami na matuto mula sa iglesia na may mas magagandang resulta. Mabuting bagay ito dahil hinihimok ako nito na magnilay at unawain ng sarili ko. At naibuod ang mga isyo at paglihis sa aking gawain at naitama ang mga ito sa napapanahong paraan. Kapwa makikinabang dito ang aking buhay pagpasok at ang gawain ng iglesia. Pero dahil nakaapekto sa aking reputasyon at katayuan ang mga hindi epektibong resulta na ito, iniisip kong ang lahat ng ito ay dahil malas lang ako. Nakita ko na ang iglesyang pinangangasiwaan ni Shishen ay nagkaroon ng magagandang resulta at na natanggap niya ang mataas na pagtingin at pagkilala ng leader. Kaya naman, nakaramdam talaga ako ng inggit at inisip kong maswerte siya. Pagkatapos, ay tiningnan ko ang hindi magagandang resulta ng gawain ng ebanghelyo sa iglesia na responsibilidad ko. At mas lalo akong naging kumbinsido na malas nga ako. Lagi kong ginagamit ang maling pananaw na ito ng swerte at kamalasan para tingnan ang mga kapaligiran na isinaayos ng Diyos para sa akin. At kapag nahaharap ako sa mahihirap na sitwasyon, nagrereklamo ako. Iniisip na pinapabura ng Diyos si Shishen at hindi ako binibiyayaan. At nabubuhay ako sa mga negatibong emosyon at nagiging pasibo at mapanlaban. Ang mga walang pananampalataya na hindi nananampalataya sa Diyos o nakakaunawa sa katotohanan ay laging ginagamit ang swerte at kamalasan para husgahan ang lahat ng nangyayari sa kanila. Pakiramdam nila ay maswerte sila kapag nagkakamit sila ng kasikatan, kapakinabangan, kayamanan o promosyon. At nagrereklamo sila tungkol sa hindi pagiging patas ng langit o sinisisi nila ang iba kapag hindi maganda ang mga nangyayari. Pero bilang mananampalataya ng Diyos, malinaw kong nalalaman na ang lahat ng nangyayari sa akin, tila mabuti man ito o masama mula sa perspektiba ng tao, ay pinamamahalaan at isinasaayos ng Diyos at may mga aral mula sa mga ito na kailangan kong matutuhan. Pero hindi ko ito tinanggap mula sa Diyos. Sa halip, ginamit ko ang pananaw ng mga walang pananampalataya para husgahan ang mga kapaligiran na isinaayos ng Diyos para sa akin. Isa itong malaking kalokohan. Mga pananaw ito ng mga hindi mananampalataya. Nang mapagtanto ko ito, nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. At ginusto kong hanapin ang katotohanan para itama ang maling pananaw na ito. Kalaunan, nabasa ko ang mga siping ito mula sa mga salita ng Diyos. Bumalik tayo sa paksa ng swerte o malas. Ngayon ay alam na ng lahat na ang kasabihang ito tungkol sa swerte ay walang saysay. At na ito ay hindi maganda at hindi rin masama. Ang mga tao, pangyayari, at bagay na nakakaharap mo, maging ang mga ito man ay maganda o masama, ay pawang itinatakda ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Kaya dapat harapin mo ng wasto ang mga ito. Tanggapin mo ang magandang bagay mula sa Diyos at tanggapin mo rin ang masamang bagay mula sa Diyos. Huwag mong sabihing swerte ka kapag mabubuting bagay ang nangyayari at namalas ka kapag masasamang bagay ang nangyayari.
Masasabi lamang na mayroong mga aral na dapat matutunan ang mga tao sa lahat ng bagay na ito at hindi nila ito dapat tanggihan o iwasan. Pasalamatan ang Diyos para sa mabubuting bagay, ngunit pasalamatan din ang Diyos para sa masasamang bagay, sapagkat ang lahat ng ito ay isinaayos niya. Ang mabubuting tao, mga pangyayari, bagay, at kapaligiran ay nagbibigay ng mga aral na dapat matutunan nila. Ngunit may mas higit pa na matututunan sa masasamang tao, mga pangyayari, bagay, at kapaligiran. Lahat ng ito ay mga karanasan at senaryo na dapat maging bahagi ng buhay ng isang tao. Hindi dapat gamitin ng mga tao ang ideya ng swerte para sukatin ang mga ito. Kung bibitiwan mo ang ideya ng kung gaano kakaswerte o kamalas, at tatratuhin mo ang mga bagay na ito ng kalmado at tama, makikita mong karamihan sa mga bagay ay hindi naman gaanong hindi paborable o mahirap harapin. Kapag binitiwan mo ang iyong mga ambisyon at ninanais, kapag hindi mo na tinututulan o iniiwasan ang anumang kasawian na iyong nararanasan, at hindi mo na sinusukat ang gayong mga bagay batay sa kung gaano kakaswerte o kamalas, marami sa mga bagay na dati mong itinuturing na kasawian at masama, ay iisipin mo na ngayon na mabuti. Ang masasamang bagay ay magiging mabubuti. Ang iyong mentalidad at kung paano mo tingnan ang mga bagay-bagay ay magbabago, na magbibigay daan sa iyo na magbago ng damdamin tungkol sa iyong mga karanasan sa buhay, at kasabay nito ay magkakamit ka ng iba't ibang gantimpala. Ito ay isang kakaibang karanasan, isang bagay na magdadala sa iyo ng mga di inaasahang gantimpala. Ito ay isang mabuting bagay, hindi masama. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang lahat ng nangyayari sa akin, tila mabuti man ito o masama mula sa perspektiba ng tao, ay nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at nagtataglay ng layunin ng Diyos. Dapat tanggapin ko ang mga bagay mula sa Diyos at magpasakop. Hanapin ang katotohanan at matuto ng mga aral. Ito ang saloobin at pagsasagawa na dapat mayroon ako. Naisip ko si Jose na ibinenta ng kanyang mga kapatid para maging alipin sa Ehipto at nadumanas ng maraming paghihirap. Bagamat tila hindi magandang pangyayari ito, kalaunan ay naging punong administrador ng Ehipto si Jose. Noong tagutom, nakaligtas si Jose sa pagdurusa ng pagkagutom at nasa ilalim siya ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Kalaunan, pumunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose para bumili ng butil. At lumipat sa Ehipto ang kanilang buong pamilya at tumira doon ang kanilang mga inapo sa loob ng 400 taon. Napagtanto ko mula rito na hindi naman laging masama ang ilang bagay na tila kamalasan mula sa perspektiba ng tao. At na ang lahat ng bagay na ito ay kalakip ang mabuting kalooban ng Diyos. Kagaya na lang ngayon nang itinalaga ako para mangasiwa sa iglesia ng Changnan. Sa isang banda, base ito sa mga pangangailangan ng gawain dahil mas pamilyar ako sa mga tauhan ng iglesyang ito at mas may karanasan ako sa gawain ng ebanghelyo kaysa kay Suishen. Kaya ang pagsasaayos na ito ay makakabuti sa gawain ng iglesia at sa kabilang banda, kailangan ito para sa aking buhay pagpasok. Isa akong tao na mahilig magpakasasa sa pisikal na kaginawahan at hindi ako magaling sa paghahanap sa katotohanan kapag nahaharap ako sa mga isyu. Ang iglesia na pinangangasiwaan ko ay nagkaroon ng maraming problema at paghihirap. Kaya naman, kinailangan kong mas magsikap, maghanap, magnilay, makipag-usap at magbuod ng mga bagay-bagay
Sa paggawa nito, ay maiiwasan ko ang maging kampante at ang mamuhay sa laman. Isinaayos ng Diyos ang kapaligiran na ito ayon sa matitinding kapintasan ko. Ito ay pagliligtas niya sa akin. Naisip ko rin kung paanong naging tagapangasiwa ako ng iglesyang ito ilang taon na ang nakakaraan. At noong panahong iyon, hindi ako gumawa ng totoong gawain. Nang makita kong hindi magaganda ang resulta ng aking mga kapatid, hinamak at hinusgahan ko lang sila nang hindi nagbibigay ng kahit anong tulong para sa kanilang buhay pagpasok. Umalis ako ng may panghihinayang at pagkakautang. At ngayon ay binibigyan ako ng pagkakataon para pangasiwaan muli ang kanilang gawain. Isa itong pagkakataon sa akin para bumawi sa mga naging pagsalangsang ko. At kailangan kong itama ang saloobin ko sa aking tungkulin sa napapanahong paraan. Makipagtulungan sa abot ng aking makakaya at huwag magsanhi ng anumang panghihinayang. Sa puntong iyon, naramdaman ko na kinakailangan sa buhay ko ang pagbibigay ng Diyos sa akin ng pagkakataon para pangasiwaan ang iglesyang ito. Na ipinakita nito ang mabubuting layunin ng Diyos. At hindi ko na pwedeng tingnan ang mga bagay-bagay mula sa perspektiba ng mga walang pananampalataya o labanan ang mga kapaligiran na isinaayos ng Diyos para sa akin. Ang totoo, ano man ang kapaligiran na isinasaayos ng Diyos, kailangan ito para sa ating buhay at walang bagay na swerte o malas lang. Nang tumigil ako sa panghuhusga sa mga tao, pangyayari, at bagay ng base sa swerte, at sa halip ay tiningnan ko ang mga ito ayon sa mga salita ng Diyos, nakaramdam ako ng ginhawa at hindi na ako namuhay sa mga negatibong emosyon. Napaisip din ako kung bakit ko nga ba laging iniisip na kamalasan kapag nahaharap ako sa mga hindi kaaya-ayang sitwasyon. At lagi akong nag-aasam na mangyari sa akin ang magagandang bagay. At napaisip ako kung anong tiwaling disposisyon ba ang nagsasanhi nito. Sa aking mga devotional, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kaya, ano ang mga iniisip at perspektiba ng mga taong gumagamit ng swerte para sukatin kung ang mga bagay ay mabuti ba o masama? Ano ang diwa ng gayong mga tao? Bakit masyado nilang binibigyang pansin ang swerte at malas? Ang mga taong masyadong nakatuon sa swerte ay umaasa ba na swerte sila o umaasa ba silang malas sila? Umaasa silang swerte sila. Tama iyan. Sa katunayan, hinahangad nila ang swerte at na mangyari sa kanila ang mabubuting bagay at sinasamantala lang nila ang mga ito at pinakikinabangan ang mga ito. Wala silang pakialam kung gaano man magdusa ang iba o kung gaano karaming paghihirap o suliranin ang kailangang tiisin ng iba. Ayaw nilang mangyari sa kanila ang anumang bagay na sa tingin nila ay malas. Sa madaling salita, ayaw nilang mangyari sa kanila ang anumang masama. Walang mga dagok, pagkabigo o pagkapahiya, walang pagpupungos, walang kawalan, pagkatalo o pagkalinlang. Kapag nangyari ang anuman sa mga iyon, iniisip nilang malas ito. Sino man ang nagsaayos nito, kung mangyari ang masasamang bagay, malas ito. Umaasa sila na ang lahat ng mabubuting bagay mula sa maiangat, mamukod-tangi, at ang masamantala ang iba, hanggang sa pakikinabang mula sa ibang bagay, kumita ng malaki, o maging opisyal na mataas ang ranggo, ay mangyayari sa kanila at iniisip nila na swerte iyon. Palagi nilang sinusukat batay sa swerte ang mga tao, pangyayari,
at bagay na nakahaharap nila. Hinahangad nila ang swerte, hindi ang malas. Sa sandaling magkaroon ng aberya sa kaliit-liitang bagay, sila ay nagagalit, nayayamot, at hindi nasisiyahan. Sa mas prangkang pananalita, makasarili ang ganitong uri ng mga tao. Hinahangad nilang masamantala ang iba, makinabang, manguna, at mamukod-tangi. Masisiyahan sila kung sa kanila lang mangyayari ang lahat ng mabubuting bagay. Ito ang kanilang kalikasang diwa. Ito ang tunay nilang mukha. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga taong laging nagrereklamo tungkol sa kanilang kamalasan ay mga taong makasarili at kapakanan lang nila ang iniisip. Laging gusto ng mga ganitong tao na maganda ang mangyari sa kanila, na maging maayos ang lahat ng bagay, na sila ay magkamit ng tagumpay sa trabaho, maging kapansin-pansin at magkamit ng kaluwalhatian, at hindi maharap sa kahit anong dagok o pagkabigo. Kahit sa kanilang tungkulin sa sambahayan ng Diyos, gusto nilang magkaroon ng magagandang resulta nang hindi ito pinaghihirapan. At ayaw nilang mahirapan o magbayad ng halaga na kailangan para gawin ang kanilang tungkulin. At nag-aatubili silang mapungusan. Nagrereklamo agad sila kapag napahiya sila o medyo nadismaya. Sa pagninilay sa aking sarili, napagtanto ko na ganito pala ako. Tuwing nakakaranas ako ng hirap sa aking tungkulin o tuwing nahaharap ako sa mga dagok o pagkabigo o pagpupungos, nagrereklamo ako tungkol sa kapaligiran na isinaayos ng Diyos para sa akin. Gusto ko lagi na sumikat ako at makinabang nang wala akong mga inaalala o nararanasang paghihirap at na makapamuhay ako ng maginhawa. Maraming isyu ang iglesia ng Changnan na pinangangasiwaan ko at hindi epektibo ang gawain at madalas ay napupungusan kami. Kaya naisip ko na walang mabuting maidudulot ang maging tagapangasiwa ng ganitong iglesia. At na kahit gaano pa ako magsikap araw-araw, hindi ito makikita ng iba. Kaya ako nagkaroon ng hinaing, naging negatibo at naging tamad. Nakita ko na lumala ang kalagayan ng aking mga kapatid at na nakakaapekto ito sa kanilang tungkulin. Pero wala akong pakialam. At ayaw kong harapin ang mga problema sa gawain. Umasa ako sa mga satanikong pilosopiya gaya ng huwag tumulong kung walang gantimpala at walang nagtatrabaho nang walang kapalit. At ako ay naging makasarili, mapag-isip sa sarili kong kapakanan, kasuklam-suklam at malupit. Naisip ko kung paanong nilinang ako ng iglesia para maging supervisor at binigyan ako nito ng maraming oportunidad para magsanay. At ngayon ay itinatalaga ako para pangasiwaan ng isang iglesia na hindi magaganda ang resulta ng gawain ng Ebanghelyo. Dapat ay isinaalang-alang ko ang layunin ng Diyos at naging aktibo ako sa aking tungkulin para lutasin ang mga problema at paghihirap sa gawain. Pero sa halip, nagreklamo ako dahil sa takot ko na mahirapan at mapahiya. At sa gayon, ay nabigo ako na gawin ang sarili kong mga tungkulin. Hindi ko ginagawa ang aking mga tungkulin para palugurin ang Diyos, kundi para maghangad ng pisikal na kasiyahan, kasikatan, at katayuan. Naging sobrang makasarili at kasuklam-suklam ako. Nang mapagtanto ko ito, labis akong nakonsensya at ayaw ko nang hangarin pa ang mga sarili kong interes. Gusto kong isaalang-alang ang layunin ng Diyos at umasa sa Kanya sa pagtupad ko sa aking mga responsibilidad. Kalaunan, kapag may nakikita akong mga manggagawa sa Ebanghelyo na nahaharap sa mga paghihirap at isyo,
o hindi nauunawaan ang mga prinsipyo ng Ebanghelyo, hindi na ako nagrereklamo. Kundi sumusulat ako ng mga liham para paulit-ulit na makipag-usap. At kapag nakita kong hindi maganda ang kalagayan nila, binabahaginan ko sila ng mga salita ng Diyos para tulungan at suportahan sila. Nang simulan kong magsagawa ng ganito, naramdaman kong kasaya-siya ang bawat araw at na mayroon akong natatamo. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula sa isang manggagawa sa Ebanghelyo sa iglesia ng Changnan. At sinabi niyang nagbitiw ang kanyang kapareha na si Sister Cheng An. Dahil pakiramdam nito ay hindi sapat ang kakayahan nito para magawa ang mga tungkulin nito. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap ako ng isa pang liham mula sa isang leader ng grupo na nagsasabing hindi rin maganda ang kalagayan ni Sister Wijen at na nabubuhay ito sa isang tiwaling disposisyon at ayaw nitong mag-ebanghelyo. Sinabi rin ng leader ng grupo na ako rin ay nahihirapan at hindi ko alam kung paano makikipagtulungan. Nang makita ko ang mga isyong ito, nadismaya ako. Iniisip na, bakit ba ang dami ninyong problema? Kung gaano kayo kakulang sa resulta sa gawain, binabawi naman ninyo sa dami ng problema na mayroon kayo. Isang araw, isa sa inyo ang nagbibitiw. At sa sumunod, isa naman ang hindi maganda ang kalagayan. Ang paglutas pa lang ng mga kalagayan ninyo ay matrabaho na. Paano pa ako makakahanap ng oras para mag-ebanghelyo? Hindi pa kabilang dyan ang pisikal na paghihirap. At higit sa lahat, ano na lang ang iisipin ng supervisor sa akin kung hindi epektibo ang gawain? Ang daming problema ng iglesyang ito. Wala talaga akong swerte. Napagtanto kong mali ang kalagayan ko, kaya hinanap ko ang mga salita ng Diyos tungkol dito. Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Madali bang makaahon sa pagkasira ng loob na ito? Sa katunayan, madali lamang ito. Bitiwan mo lang ang iyong mga baluktot na pananaw. Huwag mong asahan na palaging magiging maayos ang lahat o aayon sa mismong gusto mo o magiging magaan. Huwag mong katakutan, kalabanin o tanggihan ang mga bagay na hindi nagiging maayos. Sa halip, bitiwan mo ang iyong pagsalungat, maging kalmado ka, at lumapit ka sa Diyos ng may saloobin ng pagpapasakop. At tanggapin mo ang lahat ng isinasaayos ng Diyos. Huwag mong hangarin ang di umano'y swerte, at huwag mong tanggihan ang di umano'y malas. Ibigay mo ang iyong puso at buong pagkatao sa Diyos. Hayaan mong siya ang kumilos at mamatnugot, at magpasakop ka sa kanyang mga pamamatnugot at pagsasaayos. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang kailangan mo sa tamang sukat kapag kailangan mo na ito. Pamamatnugutan niya ang mga kapaligiran, tao, pangyayari, at bagay na kinakailangan mo, ayon sa iyong mga pangangailangan at kakulangan, upang matutuhan mo ang mga aral na dapat mong matutuhan mula sa mga tao, pangyayari, at bagay na iyong mapagdaraanan. Siyempre, ang pangunahing kondisyon para sa lahat ng ito ay dapat may mentalidad ka ng pagpapasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Kaya huwag mong hangarin ang pagiging perpekto. Huwag mong tanggihan o katakutan ang mga pangyayaring hindi ka nais-nais, nakakahiya, o hindi paborable. At huwag mong gamitin ang iyong pagkasira ng loob upang labanan sa iyong kalooban ang hindi magagandang bagay na nangyayari. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan kong may mabuting kalooban ang Diyos sa mga ganitong sitwasyon. Dapat mag-umpisa ako sa pagpapasakop at paghahanap sa layunin ng Diyos at hindi magkaroon ng reaksyon na lumaban, magreklamo o maghimutok agad kapag may bagay na pwedeng makaapekto sa reputasyon o sa mga pisikal na interes ko.
na mabuhay sa mga negatibong emosyon. Hindi ito ang saloobin na dapat mayroon ako sa aking mga tungkulin. Noong panahong iyon, 3 mga kapatid ang negatibo at mahina. Nabubuhay sa mga tiwaling disposisyon at hindi makaahon dito, na napakahirap. At kung hindi ito malulutas sa tamang panahon sa pamamagitan ng pagbabahaginan, hindi lang ito makakaapekto sa gawain ng Ebanghelyo, kundi maaantala rin ito ang kanilang buhay pagpasok. Hindi ko sila dapat hinamak, kundi dapat ay nagbahagi ako sa kanila at tinulungan ko sila ng may pagmamahal bilang pagtupad sa aking responsibilidad. Kaya agad akong sumulat sa kanila. Ikunento ko ang mga karanasan ko at binahaginan ko sila. Tinulungan ko silang maunawaan ang mga layunin ng Diyos at tumigil sa pamumuhay ng may paghihirap. Ibinahagi ko rin ang mga karanasan ko at ang mga natamo ko sa pag-iibanghelyo. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap ako ng liham na sinasabing bumuti na ang kanilang kalagayan sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos. At na normal na uli nilang nagagawa ang kanilang mga tungkulin. Nang makita ko ang mga ganitong resulta, nakaramdam ako ng matinding ginhawa at tumibay ang aking pananalig. Ang lahat ay nasa kamay ng Diyos at anumang paghihirap o dagok ang isaayos ng Diyos para sa akin, dapat ay umasa ako sa Kanya para mapagdaanan ang mga ito. At dapat kong hanapin ang katotohanan at pasukin ito sa lahat ng bagay. Ito ang saloobin na dapat meron ako sa aking mga tungkulin. Hindi ko makakamit ang mga kapakinabangang ito at ang pagkaunawang ito sa isang komportabling kalagayan. Pagkatapos ng karanasang ito, napagtanto ko na ang panghuhusga sa mga bagay ng ayon sa swerte o kamalasan ay isang malaking kalokohan. Kasabay nito, napagtanto ko rin na ang kapaligiran na isinasaayos ng Diyos para sa akin araw-araw, mabuti man ang tingin ko rito o salungat sa aking mga kagustuhan, ay laging may mga aral na dapat kong matutuhan. Kailangan ang lahat ng ito para sa aking buhay pagpasok. At taglay ng mga ito ang mabuting kalooban ng Diyos. Dapat magsikap ako na hanapin ang katotohanan at na maabot ang punto kung saan tinitingnan ko na ang mga tao at bagay ng ayon sa pamantayan ng mga salita ng Diyos. At napasukin ang realidad ng mga salita ng Diyos sa lalong madaling panahon.